Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan di nakalusot PBBM at Dizon walang lusot ngayon nako. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Eto na po. So yan mga kababayan, bago po natin simulan to mga karibin natin, isang like at isang subscribe mga kababayan, okay na po tayo dyan. Libre lang po ang mag-subscribe mga kababayan, ayan mag-subscribe na po kayo. At eto na nga, no? Ito pong si Congressman Leandro Leveste, na checkmate na si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglabas sa paglalabas ng sunod-sunod na email, opisyal na liham, attachments at mga pirma. Mismo ng kalihim, giniit ni Kong Leandro Leveste na wala nang lusot ang DPWH sa issue ng mga budget documents na una na niyang isinapubliko. Checkmate po. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. Kasi po mga kababayan, no? Kasi po ngayon, dinudurog po nila yung credibility ni Congressman Leveste, no? Sinasabi ni Dizon na hindi niya naman anong tawag dito? Inauthenticate, di ba? Ayan, mahirap i-pronounce, okay? Inauthenticate yung mga documents na yan, Pero, mayroon palang mga official na letters, no? At may pirma po ng kalihim yung mga documents mga kababayan. So papaanong hindi mo ma-authenticate kung di ba? Yung pirma mo mismo ang nakikita doon, mga kababayan. So kahit anong gawin nila, no? Na paninira dito po sa Cabral Files, okay, na nandito ngayon kay Congressman Leveste, ay mukhang talagang wala na po silang lusot, no? Dahil bukod po dyan sa mga files na yan, meron palang mga dokumento na talagang may pirma ng DPWH Secretary na si Vince Dizon. So, kahit anong gawin nila mga kababayan, mukhang magtutuloy-tuloy na ito. At sana ay mailabas na ni Congressman Leandro Leveste ang mga dokumentong ito at para makita po ng taong bayan, di ba? So we are so excited about this mga kabayan. So checkmate na si BBM at si DPWH Secretary Vince Dizon, di ba? Good job kasi meron po tayong mga congressman na lumalaban, no? Ayon kay Leveste, binigyan niya ng sapat na panahon ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumento, isang pagsubok kung magtatago o aamin sa katotohanan ng ahensya. Ngunit sa halip na malinaw at agarang tugon, tumagal umano ang pananahimik, bagay na lalo raw nagpabigay ng kanyang punto. So parang tinetest lang pala, no? Kung parang tinetest lang ni Congressman Leveste yung DPWH, no? Kung sila ba ay magiging tapat sa kanilang paglalabas ng mga dokumento. Pero pinasinungalingan nga ni Vince Dizon, so meaning it is time for Congressman Leveste to show, no? Itong mga dokumentong ito na yan mga kaubayan, mukhang nakarma na. Okay? Nakarma na kayo. O ito pa mga kaubayan, pasadahan din po natin to. Sabi po dito ni Castro, Music Claire Castro, sa 4 na buwan ang dami nang nangyari. Pero eto na naman tayo, bakit siya Pangulo sinisisi? Aba oo nga naman no mga kaubayan. Dapat sa loob ng 4 na buwan, hindi natin sisihin yung Pangulo, di ba? Dapat ang sisihin natin sa flood control anomalies na ito si BP Sara.
No? Ganun ba ang gustong palabasin ni Castro? No? Bakit Castro sa BP Sara ba ang nagpipirma or pumipirma dyan sa budget na yan? May kinalaban ba si BP Sara sa pagbubuo ng budget na yan? Di ba? Para sisihin natin si BP Sara, mga kaubayan. Oh, di ba? Ganun lang naman yun eh. Gusto nila na wag sisihin si PBBM at sisihin natin si BP Sara sa mga nangyayaring insertions na ito. Alam mo kasi si Castro sa loob ng 4 na buwan, marami na po talagang nangyari pero wala naman pong nananagot. Di ba? Binatikos ni Castro kaugnay ng kawalan ng mga high-profile arrest. Binatikos daw si President Bongbong Marcos at Claire Castro na walang high-profile na arrest, no? Sa umano'y anomalya sa flood control project. At question naman po ni Castro kung bakit ang Pangulo ang sinisisi ng publiko. Alangan naman, sino pong sisi namin si former President Duterte? Siya naman po ang presidente ngayon, di ba? Nanghina mo talaga, Castro. Anyway, sa ibang balita naman po mga kaubayan, eto, Marcos Jr. napanatili umano ang malakas na ekonomiya. Ayon kay Executive Secretary Recto, nanawagang mapanatili ng Marcos or mapanatili ng Marcos Jr. administration ang anyay malakas at matatag na ekonomiya ng bansa nitong 2025. Mukhang ang ekonomiya lang ng mga kabinete ni President Bongbong Marcos Jr. ang lumakas. Diba? Mukhang ang ekonomiya lang ng mga politiko ang lumakas. Pero ang ekonomiya ng mga ordinaryong Pilipino, kumusta naman mga kababayan? Di ba? Niloloko tayo ng mga ito eh. Itong si Recto, di ba? Yung asawa ni Recto, si Vilma Santos, sabi nagalit sa taong bayan kasi tinitira daw sila kasi nasa taas na sila. At naninira daw tayo kasi nasa baba tayo, di ba? Ay nako, napakalaking pagkakamali po ito. Sana naman po yung mga nasa distrito, no? Yung mga Recto, no? Matauhan na po kayo. No? Huwag na po tayong bumoto ng mga ganitong klaseng politiko. Mga sarili lang po nilang kanilang iniisip. Biruin mo, sasabihin mo yan. Dahil nasa taas kami, gusto nyo kami, tinitira nyo kami ngayon. Sino bang nagtaas sa inyo? Sige nga. Taong bayan na po. Kaya kayo na sa posisyon kasi na taong bayan po ang naglagay sa inyo sa posisyon. Diba? Napaka talaga nitong mga politikong ito mga kaubayan. No? Ay nako. At sa ibang balita naman po mga kaubayan, eto. Senator Bongo hindi na po nakatiis, nagsalita na mga kaubayan sapagkat unti-unti na naman po silang ini-eliminate. Kapag identified with ex-President Duterte. Oo nga mga kaubayan. Diba? Unti-unti na naman pong binabaliktad nila ang mga istorya. No? Instead na sa kanila maibuhos, no? Yung atensyon ng taong bayan, yung sama ng loob ng taong bayan, gusto nila may Duterte pong may Duterte ng mga related to Duterte na ma-involve. O ito, pakinggan po natin ito mga kabayan. Lumalabas na yung katotohanan paakyat na paakyat Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala 22 to 25. Hindi naman puputok yan kung hindi malala Sir, tingin yun kaya target po kayo, your king
target? Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Pag-identified with the past President Duterte, ni-eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Alam nyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam nyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At alam nyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Lumalabas na yung katotohanan. So, tama po itong sinasabi ni Senator Bongo, mga kababayan. Kasi papalapit na po sa mastermind eh. Ngayon, dahil papalapit na po sa mastermind, kailangan po nila ng diversion, no? Kailangan po nila ng diversion at ang pinaka-the best na diversion, kasi ang mga tao nagkaka-interest po kapag Duterte, no? Something na interesado silang makinig, no? Kaya eto, yung mga persons related to Duterte, yun po naman ang kanilang tinitira ngayon para hindi po mabisto, no, yung mastermind, no, dito po sa flood control anomalies, mga kaubayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment ko na lang po. Maraming salamat po.